Isang mapagpalang at mapagbiyayang araw ang aking pagbati sa umagang ito sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating online streaming nito. Dumating naman ang araw ng linggo na matagal na inaantay natin dumating sapagkat ako'y naniniwala ng bawat anak ng Diyos ay naroon yung kanilang desire na sa tuwing araw ng linggo ay magkasama-sama. So this morning, muli ay pinapasalamatan natin ang ating Panginoon dahil ang araw na ito itinakda niya. Ang araw na ito ay ibinigay niya sa atin. Makarating ulit tayo ng araw ng linggo upang sama-samang sumamba at magpuri sa ating Panginoon. At patuloy natin isama sa panalangin ang ating GCQ and MECQ na ngayon ay nasa ating bansa na umiiral. At ako po'y naniniwala na habang tayo ay wala pa sa ating mga bahay-sambahan o maaaring ang iba po ay naroon na sa kanilang mga simbahan na dumadalo na kayo sa inyong mga bahay-sambahan, nawa ang pagpapalat, pag-iingat ng Panginoon ay palaging sumainyo. Kami po sa ilalim ng Wisdom of Life Global Family Center, napagkasunduan po namin na sa mga susunod na linggo na lang po kami magbubukas ng aming bahay-sambahan at titingnan po natin kung ano magiging resulta ng pagbubukas na ito. At nawa, patuloy natin isama sa panalangin na bumaba na talaga yung bilang ng mga tao na apektuhan ng COVID-19 pandemic na ito. At ngayong umaga, nandito po tayo upang makinig ng salita ng Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili, ihanda ninyo ang inyong mga upuan, ihanda ninyo ang inyong mga espiritu, sapagkat ang Diyos ay mayroong pagpapala at may mensahe na nakahanda sa bawat isa. Amen po ba? Yan. Gusto kong makita sa inyo, bagaman hindi ko kayo nakita ng literal, ay masarap po na sa pangangaral kong ito ay aamin kayo kung mayroong kinakailangan. Mag-participate po kayo para parang nasa loob din tayo ng bahay-sambahan. At ngayong umaga, nais kong dalhin ang inyong mga atensyon sa ating pag-uusapan, sa ating pag-aaralan, sa mensahe ng salita ng Panginoon na nais kong dalhin at ibahagi sa mga araw na ito, sa pagkakataon ito. Mula sa 2 Chronicles, chapter 20, mula sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Actually, ito po'y marami sanang talata, but because of the time na limitado, ay ilang talata lamang ang babasahin ko, pero mamaya po ay bubuksan natin ang yung mga talatang ito na uugnay sa ating pag-aaral sa gabi, sa umagang ito. Sabi ng chapter 20, verse 1, after this, the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Midianites declared war on Jehoshaphat. Messengers came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from the Dead Sea. They are already at Hazazon Tamar. This was another name for En-Gedi. Jehoshaphat was alarmed by this news and sought the Lord for guidance. He also gave orders that everyone throughout Judah should observe a fast. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord. Jehoshaphat stood before the people of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. Verse 6. He prayed, O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. You are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. O our God, did you not drive out those who live in this land when your people arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Your people settled here and built this temple for you. They said, whenever we are faced with any calamity, such as war, disease, or famine, we can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us and rescue us.
And now see what the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir are doing. You would not let our ancestors invade those nations when Israel left Egypt. So they went around them and did not destroy them. Manalangin po muna tayo. Minsan pa aming Diyos sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na minsan pa ang iyong mga salita ay naipapangaral, Panginoon, sa bawat sulok ng aming bansa, Panginoon, sa bawat mga iglesia, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito, ako po'y patuloy na bigyan mo ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon. Help me to preach your word with power, with clarity, with the anointing coming from you, Lord. And I pray today, Father God, that you are going to open our hearts, open our mind, oh God, and you will give us the illuminations of your words, Lord God. Salamat po, Panginoon. We acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst today. And expecting, Lord, that as we meditate and ponder upon your words, Lord, we know that you are going to give us more of that illumination, Lord, more of the understanding of your words. Lord, I expect that today, Lord, you are going to make me your channel of blessings, Lord. Sa lahat ng mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng iyong comfort, Lord. Sa mga tao nangangailangan ng iyong kalinga, nangangailangan ng iyong salita, Panginoon. Nangangailangan ng iyong direksyon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, pangunahan mo kami. Pangunahan mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa pangangaral ng iyong salita. Maraming pong salamat, Ama. Itong aking dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak ni si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Pwede ba minsan pa bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang pangalan ng Panginoon. At ngayong umagang ito, nais kong pamagatan ang mga talatang ito na binasa natin mula sa buhay ng isang lingkod ng Diyos ng pangalan ay Jehoshaphat. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Titingnan natin ngayong umagang ito kung paano ang isang taong nagngangalang Jehoshaphat ay kumonekta sa Diyos nung panahon na siya ay humaharap sa isang tinatawag nating digmaan. At kailangan natin ng kanyang klase, kailangan din natin yung ganyang ginawa. Kailangan natin din ng tulong sa panahon ito na tayo ay nasa isang battle. And that battle is the coronavirus 19 battle. Kaya lang, ngayong umagang ito, bagaman meron tayong kinakaharap na battle, ay palagi nating palagi nating idideklara na ngayong umagang ito, ang labanan o ang digmaan ay sa Panginoon. Kaya nga, titingnan natin kung paano tayo makakakonek doon sa buhay ni Jehoshaphat. Kung paano yung buhay niya ngayon ay aakba sa ating panahon ngayon. Mag-aaral tayo ng Biblia at bubuksan natin ang salita ng Panginoon para hindi tayo maligaw, hindi lamang puro idea, no? Galing sa aking idea, ang tawag nga dyan sa hermeneutics ay eisegesis, no? Ngayong umaga, we are going to look at the Bible in the exegetical way. Exegetical way, yung bang paraan na kung saan ang Biblia mismo ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kung paano si Jehoshaphat ay nakalusot sa battle na ito. Ano yung mga bagay na ginawa niya? Pag-usapan natin ng ilang mga panahon, ilang sandali, kung paano nung dumating sa kanya ang battle na ito, anong ginawa niya? Paano siya nakalusot? Alam niyo po ba na bawat Kristiyano ay dinadaanan ng battle? Walang nakakalusot. Bakit ho? Pag-aralin natin ang background ng konti sa buhay ni Jehoshaphat. No? He is a good king. One of the best kings sa panahon niya. He is a good man, a godly king. Ang kanyang ministeryo sa panahon na yun ay dalhin niya ang kanyang bayan, ang kanyang bansa patungo sa Diyos. At nagtagumpay naman po siya nito. At dahil sa kanyang kagalingan, dahil sa pamumuno ng Diyos sa kanya, okay, ay maraming mga tao ang nakarinig tungkol sa Panginoon. Maraming mga tao ang nakarinig tungkol sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Kaya lang, tingnan niyo he is a good man, he is a godly king, and yet, dinaanan siya ng trouble. Anong mensahe sa bagong tipan meron tayo niyan? Alam niyo, sa aklat ng Matthew,
chapter 5, verse 45. Ang sabi ko ng Biblia, God sends His rain on the just and on the unjust. Everyone has troubles. Lahat. Walang pwedeng magsabi kasi ang sabi ng iba, sabi pag na-born again daw ako, wala na akong problema. Sabi pag naglingkod ako sa Panginoon, wala na akong hahanapin pa. Sabi pag ako ay nasa Panginoon, hindi na ako magkakaroon ng karamdaman, hindi na ako mangangailangan, hindi na ako mamumroblema. Hindi po. Walang exempted pag pinag-usapan natin ang salitang trouble. At itong trouble na ito dumating kay Jehoshaphat. Why? Because sabi ng Bible, a vast army invaded his nation. At alam natin kung ano ang reaction ng mga tao. At alam natin ano magaganap kapag nagkaroon ng invasion. Yung pagsako. Magkakasama po yan. If there is an invasion, there is death, siege, starvation, slavery, loss of everything. Alam ng kanyang mga kasamahan, alam ng kanyang mga tao na napakalaki ng magaganap sa kanilang bansa kapag sila ay na-invade ng mga bansang ito na nagtitipon-tipon, magtulong-tulong para atakihin siya. Alam niyo ba, in the same way, ganun din tayo. Now, we are being invaded by this COVID-19 pandemic. And so many people's lives are being affected today. Marami na pong mga tao ang mga namamatay all throughout the whole world. Marami nang naapektuhan. Hindi lamang tao ang namamatay, even the economy namamatay. Maraming nagiging resulta, nagiging komplikasyon because of this COVID-19 pandemic. At alam niyo ba, minsan sa buhay nito, naganap sa buhay ni Jehoshaphat na siya dinatnan ng trouble in the same way, mga kapatid. Ipinahihintulot ng Diyos na tayo ay makaranas ng iba't ibang trouble. Kasi minsan sa may ibang mga pagkakataon, akala ng maraming tao na hindi na natin kailangan ng Diyos. Akala ng marami na tayo na ang master ng environment natin. Ano nangyari? Ipinahintulot ng Diyos ang coronavirus. I will repeat. Ipinahintulot po ng Diyos. Hindi ito inilagay ng Diyos. Sa buhay ng mga kasama ni Jehoshaphat ng pagkakataon ngayon, ay hindi yung maging ganun kadali. Alam nila kung ano mangyayari. Alam naman natin yan. Pag nagkaroon ng digmaan, maraming komplikasyon. At ngayong umaga, maaari ang iba sa atin ay humaharap sa ganitong sitwasyon. Ano na yun ang mangyayari? Tingnan natin, tingnan natin kung ano ang naganap. Ano ang unang-unang ginawa ni Jehoshaphat nung marinig na doon sa talatang verse 1, na sinabi doon na that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Okay? Sa ibang version po, ang nakasulat doon ay hindi lamang came. Nandoon na sila mismo malapit na sa kung saan naroon si Jehoshaphat. Bagaman, hindi sinabi ng Bible kung ano yung naging reaction ni Jehoshaphat. Pero naniniwala ko na dumating sa kanya yung takot. Normal yun. Tandaan niyo itong palagi. Ang normal reaction niya pag may mga ganyang sitwasyon na hindi maganda, well, the normal reaction is fear. Okay? Pero tingnan natin, ano ang unang reaction? Ano ang unang ginawa ni Jehoshaphat nung dumating sa kanya yung kaisipan, yung balita na sila susugurin na ng mga bansang ito? Alam niyo ang una niyang ginawa? Alam niya kung ano ang una niyang gagawin? Ang una niyang ginawa ay tumingin sa itaas, hindi sa tabi. Ito yung nangyayari sa atin, na pag dumating sa iyo, kapatid, ang ganitong sitwasyon, ano gagawin mo kapag may disaster? Magpapanik? O gawin yung ginagawa ng iba? O ma-depress ka rin? Okay? Alam mo, minsan, we are trying to solve problems by natural means, but sometimes that won't work. Yung bang pinipilit natin i-resolve ang mga problema, i-resolve ang mga pagsubok, parang pinipilit natin ayusin ang lahat ng sitwasyon, pero alam nyo, some of the time, or maybe most of the time, we cannot solve the problem by our natural means. Hindi ito mag-work. Kaya ano ginawa ni Jehoshaphat?
He called a prayer meeting. He asked everyone to fast their food. Okay? So parang pag tinignan mo, sa ating panahon ba ngayon, e-epekto pa ba? Do you think that prayer will still affect or will be effective enough facing this coronavirus? Okay? Parang pag titingnan mo, parang ibang klase yung ginawa ni Jehoshaphat. Okay? Kaya wala tayong magagawa. Kasi in the practical sense, it looks like and it appeared like a silly action. Wala namang kaugnayan yung prayer and fasting, andiyan naman kalaban. Pero ano ginawa nila? They reached out to God. Now, look at 2 Chronicles chapter 20, verse 3. Sabi ng Bible, ganitong ginawa ni Jehoshaphat. Jehoshaphat was alarmed by this news and sought the Lord for guidance. He also gave orders that everyone throughout Judah should observe a fast. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord. Yun yung unang-unang ginawa ni Jehoshaphat. Dito nakita natin mga kapatid, how Jehoshaphat considered God is a big God. And in the same way, tinitanong ko sa inyo, kapatid na nakikinig ngayong umagang ito, nanonood ka, nakaupo ka dyan, how big is your God? Si Jehoshaphat, alam niya, malaki yung kanyang Diyos. At maybe today, this morning, okay, you need to face your problem with a spiritual solution. Ano yung solution? Prayer meeting. Ibig sabihin, kung meron ka ngayong kinakaharap sa mga pagkakataong ito, maaaring nagtatanong ka na, maaaring hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng kapakain mo, malapit na namang dumating ang katapusan, okay, maaaring iniisip mo na naman ano na mangyayari pagkatapos ng GCQ, MECQ, ano na mangyayari, baka mag-uwi na lamang lahat ng kinakain mo sa barbecue, kamote Q, banana Q, puro Q na yan. Okay? So, alam mo, nawalan ka ng trabaho, dapat mong gawin, manalangin. Alam mo, you are feeling bad ngayong araw na ito. The best thing for you to do is pray. Are you depressed? You must pray. Are you unsure of what to do? You must pray. Bakit kailangan manalangin? Alam nyo, yung prayer is our faith connecting with God. Remember that. When you pray, you are connecting your faith to God. Now, let's look at the prayer ni Jehoshaphat. Tingnan niyo yung kanyang panalangin. Una, nanalangin siya ng mayroong pananampalataya. Tandaan niyo itong palagi. Yung fear and faith, magkahiwalayan. Ano ginawa ni Jehoshaphat? He took his eyes off his problem and put them on the Almighty God who rules heaven and earth. Hindi niya tinignan yung pagsubok, hindi niya tinignan yung problema, hindi niya tinignan yung sitwasyon, hindi niya tinignan yung mga bagay na nagaganap, hindi niya tinignan kung ano man yung nawawala sa kanya. Nung oras na yun, ang tinignan niya ay ang kapangyarihan ng Diyos na merong lalang ng langit at ng lupa na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. He acknowledged God's power. Kaya nga sabi niya dun sa kanyang panalangin, sa verse 6, sabi niya ganito, O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. You are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. Kapatid, ito yung unang-unang panalangin ni Jehoshaphat. Sinamahan niya ng pananampalataya. Inangkin niya at pinanghawakan niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ang may kapangyarihan na pangunahan at manguna sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng kaharian sa lupang ito. Oh my God, yun ang prayer niya mga kapatid. Yung faith niya na paglapit sa Panginoon, naroon ang kanyang tiwala. Alam niyo mga kapatid, may mga nagsasabi at ako narinig ko sa ilang mga ngaral. Kapag ang isang Kristiyano, masyado siyang nag-focus sa kanyang problema, lumiliit ang kanyang Diyos.
Pero pag ang isang mananampalataya nag-focus ng kanyang tingin, ng kanyang paningin sa kanyang Diyos na buhay, yung problema niya lumiliit. Ngayong umagang ito, kapatid, dahil kung makita natin kung paano si Jehoshaphat nanalangin siya ng may pananampalataya, yung problema naging maliit sapagkat tumingin siya sa Diyos. At yung Diyos na kanyang tinitingnan ay alam niya na makapangyarihan sa lahat. At yun din ang gusto ko sabihin sa iyo kung nakikinig ka at nanonood ka sa mga pagkakataong ito. Ano man ang iyong problema, ano man ang iyong pangangailangan, kapag nakapokus ka sa Panginoon, lumiliit ang problema mo yan, lumiliit ang pagsubok na yan, o ba hindi mo na yan makita sapagkat ang nakikita mo, ang kapangyarihan ng Diyos na hindi nagbabago, ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan walang pwedeng tumayo maliban sa Kanya. Walang pwedeng makatagal sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya alam niyo, sabi ng aklat ng Hebrews, chapter 11, verse 6, God is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Diyos ay nagagantimpala, ang Diyos ay may pagpapala doon sa mga taong hinahanap siya. There is always, or there are benefits sa paglilingkod natin sa Panginoon. Now, pansinin niyo po yung panalangin niya. No? Tingnan natin yung kanyang panalangin. Yung panalangin niya dito sa talatang ito na bubuksan natin. Sa sumunod na talata, sabi niya, And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem, in the house of the Lord, before the new court, and said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven, and you do not rule over all the kingdoms of the nations, and in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you? 7. Are you not our God, who drove out the inhabitants of this land before your people Israel, and gave it to the descendants of Abraham, your friend, forever? Okay? Tuloy natin ang pagbabasa. And they dwell in it, and have built their sanctuary in it, for your name, saying, If disaster comes upon us, sword, judgment, pestilence, or famine, we will stand before this temple and in your presence, for your name is in this temple, and cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Now, bakit binanggit siya? Bakit natin binasa? Kasi alam nyo, hindi naman yung kanyang faith ay kasama dun sa kanyang panalangin. Alam niyo, ang ginawa ni Jehoshaphat, nung nag-pray siya, ipinaalala niya sa Diyos yung kanyang mga ginawa sa bansang Israel. He remembered how God had helped His nation before. Sinabi niya sa panalangin ng Panginoon kung paano tinulungan mo ang iyong bayan, iniligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, yun din ang aking sinasabi sa iyo. Alalahanin mo kung paano kami ay iyong iniligtas. In the same way, mga kapatid, the same God who took care of you last year, the same God who took care of you ngayong taong ito, is the same God na sinasabi ng talata, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay hindi nagbabago. He is still the living, all-knowing God. Yung ginawa niya sa ibang tao ay pwede niya rin gawin sa iyo. Yung ginawa niya sa bansang Israel, kapatid, hanggang ngayon ay pwede niya rin gawin sa iyo. Ito yung maganda. Sa panahon ito, sinasabi natin ang panalangin o ang ating digmaan ay sa Panginoon. This is the same way na pwede natin i-apply from the life of Jehoshaphat. When he prayed, Lord, he said, remember the people. And the same way, mga kapatid, in the same way, the same God na nag-ingat sa iyo mula na makakilala ka. Ang Diyos na nag-ingat sa iyo mula pa nang magsimula ang lahat ng lockdown na ito. Ang Diyos na nag-provide ng pangangailangan mo matagal na panahon is the same God. Lalo na sa panahon ito, kapatid, hindi ka iwanan ng Panginoon. Sa iyong sitwasyon ngayon, sa iyong kalalagayan ngayon, God will never leave you.
God will never abandon you. He is the same yesterday, today, and forever. He will always take care of you and your situation right now. Hallelujah. So yun yung kanyang ginawa. Kaya nga sa verse 6, binanggit ka doon yung kanyang relationship. Pansinin niyo yung verse 6 and 7. Sabi niya sa verse 6, He prayed, O Lord, God of our ancestors, You alone are the God who is in heaven. You are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. Verse 7, O our God, did you not drive out those who live in this land when your people arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Pansinin ninyo, yung kanyang panalangin, ipinaalala niya sa Diyos kung paano ang Diyos ay pinagpala sila. Ipinaalala niya sa Diyos yung kanilang relasyon. Okay? Kaya nga, nung nilikha tayo ng Diyos, nung nilikha ng Diyos ang lahat, since God is the Father who created everything, when God created us, He is still responsible for us because He brought us into the world. God is the one responsible. Bakit ka nandito? Kaya maganda yung isang nakita ko dun sa aking prayer request sa ating palatuntunan na an evening of praise. Meron doon nag-prayer request, ang prayer request niya, Panginoon Lord, malaman ko yung purpose mo sa buhay ko. Tandaan niyo ito, kapatid, ang Diyos ang nagdala sa iyo sa mundong ito. God is responsible for you. Hindi sa katulad ng mga lumilikha ng mga rilo. Katulad ng aking rilo ngayon dito. Yung kung sino man ang gumawa ng rilong ito, wala nang pakialam yung gumawa. Sapagkat ang trabaho lang nila, lumikha, gumawa, at ibenta. Wala nang silang pakialam kung sino ang gumagamit ng kanilang rilo. Hindi na nila sinusundan kung sino, nasira man yung rilo na yon. Kapatid, alam ba ninyo, na ang Diyos natin ay hindi ganyan. Nung tayo dinikha ng Diyos, hanggang ngayon, responsible ang Diyos sa iyo, kapatid. Hanggang ngayon, ay responsible ang Diyos sa lahat ng mga kailangan mo. Hanggang ngayon, kung ikaw ay katulad ng rilo na yon, na ang Diyos ay responsible sa iyo, magkaroon ito ng sira. Ang Diyos lamang ang may kaalaman, ang Diyos lamang ang may karunungan, ang Diyos lamang ang may karapatan na ang kanyang nilikha ay kanyang i-repair. So it is only God who can repair your physical body. It is only God who can repair your spiritual life. It is only God because He is responsible hanggang ngayon. Responsible pa rin. Napakasarap pakinggan, mga kapatid, na yung Diyos na lumikha sa atin, kahit saan ka magpunta, binabantayan ka niya. Kaya nga may talata sa Bible, isipin nyo, sabi ng isang talata, one verse in the Bible, God even number our very hair. No? Sabi ng Bible, ang Diyos kaya bilangin yung lahat ng mga buhok natin. Parang sabihin nyo, ang galing naman, ang galing ng Diyos, kaya nang bilangin yung buhok ko. Mga kapatid, hindi iyon ang diin ng talatang yon. Hindi doon sa kagalingan ng Diyos na magbilang ng mga buhok na nalalagas. Hindi doon sa kagalingan, doon sa mga buhok na lagas na. No? Wala nang bibilangin ng Diyos. Hindi ho iyon ang nundo ng talatang yan. Ang talata, ang ibig sabihin ganito. Isipin nyo ganito. No? Kung paano mo sa i-interpret. Ganito yun. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng panahon, kung ang Diyos ay nagbibigay ng pansin, na bilangin ang bawat mga buhok natin. Kapatid, kung kaya nang bigyan ng panahon na bilangin ang lahat ng buhok natin, mas lalong kaya ng Diyos na pansinin ang lahat ng iyong problema, ang lahat ng iyong sitwasyon, ang lahat ng iyong pangangailangan, ang iyong karamdaman. Pansinin Diyos yan. Kung ano man yung nasasira sa katawan mo, ang unang lapitan mo para i-repair yan, yung lumikha dyan. Huwag ka munang magpunta kung kani-kanino. Mas maganda na ngayong umagang ito kung meron kang karamdaman. Ang unang gawin
lumapit ka sa Diyos, ipa-repent mo sa Kanya, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan. Siya ang nakakalam ng bawat bahagi ng katawan mo. Hallelujah! Yung problema mo bang binasyan, alam na yung Diyos yan. Ang problema natin, mga kapatid, nalilimutan natin yung ating relasyon sa Diyos. O maaari, baka wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Kaya nga alam sa bagong tipan, ano tinuro ng Panginoon? Our Father. Okay? Pero, ang nagturo si Jesus, ano sinasabi niya dito? Kapag meron kang pananampalataya kay Jesus, ikaw ay napapabilang sa pamilya ng Diyos. At kung ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos, you are counted as His own dear children. At siya'y masaya, siya'y nagulugod. Pag ikaw ang kanyang anak, ay humihingi ng tulong sa Kanya, humihingi at lumalapit sa Kanya ng lahat ng iyong pangangailangan. Mga kapatid, ito na yung panahon para magising ang buong sanglibutan. That in this moment of time that we are in need of healing, we are in need of deliverance, we are in need of all our, yung mga pangangailangan natin. This is the best moment, this is the best time na ma-recognize natin, we have a Father in heaven. We have the Father in heaven who created everything and He is responsible sa bawat isa sa atin. God is still responsible sa iyong pangangailangan, kapatid. Hallelujah! Kaya nga, yung prayer ni Jehoshaphat ay inalala niya yung kanyang relasyon sa Panginoon. Okay? Meron pang isang twist dito, gusto kong makita niyo. Pansinin niyo, sa kanyang panalangin, binanggit niya si Abraham na kanyang kaibigan. Okay? Binanggit niya si Abraham na kanyang kaibigan. Bakit? Ano ang relasyon noon sa prayer? Ano ang relasyon noon sa pagpapala ng Diyos para sa kanya? Alam niyo kung ano? Tandaan ito. Pag pinag-aralan natin ang Biblia, makinig kayo, na mga bata sa iyong pananampalataya, mga nagsisimula pa lang sa inyong mga pananampalataya. Tandaan niyo itong palagi, na ino-honor ng Diyos sa inyong buhay pananampalataya ay ang mga taong ginamit niya para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Yung mga taong ginamit niya para ikaw ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Yung mga taong ginamit ng Diyos para ikaw ay maging pastor, maging lingkod ng Diyos, maging misyonero. Huwag na huwag mong kakalimutan na ang pagpapala ng Diyos ay muling dadalo sa iyo, sapagkat ang unang-unang nakikita ng Panginoon, ang unang-unang inaalala ng Panginoon, yung mga taong naging instrumento ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Kaya sabi ni Jehoshaphat, yung lingkod ng Diyos na si Abraham na iyong kaibigan. Maganda yon na hindi ito nalalaman ng marami. Kasi maraming mga manggagawa ngayon, maraming mga lingkod ng Diyos ngayon, maraming mga naging pastor ngayon, na pagkatapos magpastor, nalimutan na yung mga taong ginamit ng Diyos sa kanila. Tandaan mo ito, kapatid, darating ang isang araw, maaalala mo na ang naging dahilan ng ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Kaya ka pinagpala ng Panginoon. Kaya ka nakating sa ibang bansa, may pastor na nanalangin sa iyo. Kaya ka nagkaroon ng magandang trabaho. Nung nangangailangan ka, sarabi mo sa iyong pastor, Pastor, ipag-pray mo ako. At ang pastor naman ay nanalangin. Pansinin niyo, nung mga nagsisimula pa lamang ang iba, mga hirap na hirap, laging lapit yan sa pastor nila para humingi ng panalangin. Ang pastor ay hindi titigil. At ako'y naniniwala na sa tuwing ang pastor ay mananalangin sa inyo, hindi pwedeng hindi dadaloy ang pagpapala sa inyo. Pero isang bagay ang gusto kong maalala ninyo, ang message na ito, ang pagkakataon din nagsasabi sa atin, nung binanggit ni Jehoshaphat, ang iyong lingkod na si Abraham, na iyong kaibigan, ginamit na yung mga nauna. Huwag ninyong kakalimutan yung mga taong naging instrumento ng pagpapala sa inyo, sapagkat ang Diyos ay nakatingin pa rin sa kanila. At sana, yung mga pinagpala ng Panginoon, yung mga nasa ibang bansa nating mga kapatiran, huwag na huwag ninyong kakalimutan. Nandyan kayo
Kasi nung panahon kayo ay nahihirapan, nung panahon kayo ay nagsisimula, humingi kayo ng panalangin sa inyong mga pastor. Hindi lang ito sa akin, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga miyembro, na pagkatapos silang pagpalain ng Panginoon, nakalimot na. Hindi na tumutulong sa simbahang pinanggalingan. Hindi na din nagpapadala ng kanilang mga tulong o maging yung mga tithes and offering kung saan sa nila binibigay. Samantalang yung kanilang pastor, yung kanilang organization, yung kanilang denomination, walang tigil ng kapapanalangin sa kanila. Alam nyo, sinasabi ko sapagkat paano na para malaman yung katotohanan. If you want God to bless you more, please do not forget those people na ginamit sa iyo ng Panginoon. Yung mga taong naging instrumento para ikaw ay makaranas ng pagpapala ng Diyos. Ngayon, tuloy natin yung panalangin ni Jehoshaphat. Pinaalala niya yung kanyang relasyon sa Panginoon. Ano pa? Pinanghawakan niya yung mga pangako ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa verse 9. Sabi ng verse 9. They said, whenever we are faced with any calamity such as war, disease, or famine, we can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us and you will hear us and rescue us. Sisipin nyo, yung kanyang prayer, na nanghawakan siya sa mga pangako ng Diyos. Tandaan nyo itong palagi. Pag ang Diyos nangako, God will always fulfill it. Ang Diyos ay babantayan niya yung kanyang salita para i-perform ito. Kaya tandaan niyo palagi, ang Biblia ay hindi ito basta isinulat lamang para sa ating Panginoon, sa ating panahon ngayon. Dapat ang Biblia ito na isinulat sa atin, sa ating panahon ngayon, ay hindi lamang natin binabasa. Bagkus lahat ng mga pangako ng Diyos na nandito dito ay pwede natin panghawakan. Pwede natin panghawakan ng himala. Pwede natin panghawakan ang mga pagpapalang pisikal, pagpapalang material. Pwede natin panghawakan ang kagalingan. Pwede natin panghawakan ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ito ay dapat maging buhay sa atin habang binabasa natin ito. Kaya nga ang aking sinasabi, habang tayo nasa gitna ng COVID-19 pandemic nito, continue to read the Word of God. Because God has so many promises na binanggit niya sa salita nito, sa Bible nito. At sa ating panalangin, God's Word is God's promise. God will accomplish what He said He would. His promises are the foundation we stand when we pray. Yun ang isang magandang panalangin. Kaya ngayong araw na ito, mananalangin tayo at ang pinakapundasyon ng ating panalangin ay ang mga pangako ng Diyos. Hindi lamang mo yan, mga kapatid. Now look at verse 12. Oh our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help. Ito po yung maganda sa panalangin ni Jehoshaphat. Sinabi niya, Panginoon, wala kaming kapangyarihan. Hanggang ngayon, mga kapatid, ito pa din ang hinahanap sa atin ng Diyos. Alam niya Jehoshaphat yun. Inamin niya yun. Hanggang ngayon dapat inaamin pa din natin. Okay? Alam niyo bakit? Kasi nga Diyos siya, hindi tayo Diyos. Okay? Hindi na kinakailangan malaman natin, hindi na kinakailangan malaman niya ng lahat ng ating mga kailangan. Ang kailangan malaman natin kung ano yung kakulangan natin. Okay? Kaya nga di ba sabi ng Bible, God resists the proud, but God gives grace to the humble. Ano yun? Importante yung mga kapatid. Ngayong umagang na to, this is the best time for you to say, Lord, I am nothing. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya ang problema. Hindi mo kaya yung pagsubok na yan. Hindi mo kaya yung sitwasyon na yan sa iyong asawa. Hindi mo kaya yung sitwasyon na yan sa iyong anak. Na habang ipinagpepere mo na tumigil sa pagmamaliwana, pagsisabu, lalo yatang nalulugmok sa pagsisabu. Yung anak mo na makulit, na pinagpepere mo lagi sa prayer meeting na huwag lalong kumukulit. Alam nyo, patuloy natin mangkinin, hindi ating kaya.
Kapatid, hindi mo kaya. Maski yung baguhin mo yung sarili mo, hindi mo kaya. You cannot even change your life by your own. You cannot. That's why even in our prayer, we must acknowledge our inability. Hindi kaya. Sa COVID-19 na ito, hindi kaya. Maski na ano gawin natin, hindi kaya. Ipagkatiwala na lamang natin sa Diyos. Ipanalangin na lang natin yung ating mga nandun sa gobyerno na ginagamit ng Panginoon upang tayo ay maayos. Hindi ito yung panahon para maghati-hati ang mga denominasyon laban sa presidente o para sa ating presidente. Ito yung panahon magsama-sama tayo, manalangin para sa ating bansa, manalangin doon sa mga gumagawa ng desisyon sapagkat sa oras sila magkamali ng desisyon gagawin nila, maraming magdadamay. Hindi ito yung panahon na konting may kinapost, konting nalit ng dating ng pagpapala, ilalagay agad sa Facebook. Hindi ho nakakatulong ito. Your complaining will not even help a little. But if you pray, may mangyayari. Kaya doon sa mga kababayan ko, doon sa mga taga rito sa GMA, at sa mga nakakapakinig sa mga kayo naroon ngayon, instead of complaining, just pray. Just bring all those needs and situations into the hand of God. Hindi nakakatulong. Kasi tingnan natin, konti lang may nakita, lagay agad sa Facebook. Ito namang iba, nakita, copy-paste na lang. Copy-paste, wala na. Akala nila, yung kanilang pino-forward, nakakatulong. May nabasa lamang na ganito, lagay. Lalo na sa mga pastor, mga kamanggagawa ko, mag-ingat po tayo ng ating mga pinopost kung ito'y nakakatulong. No? At ito yung panalangin na dapat natin makita ngayong umagang ito. Na yung panalangin niya po ay nandun din ang pagiging sincere. Totoo siya sa kanyang panalangin. Sa kanyang panalangin sa verse 12 and 13, he is expecting God to answer. Bakit? Ano sabi ng verse 12? Oh our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help. 13. As all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children. Ito yung dapat natin matutunan mula sa panalangin ito ni Jehoshaphat. When Jehoshaphat prayed in this time na sila ay susugurin na, malapit na yung kanilang mga kalaban, mga kapatid. Sabi ng Bible, when Jehoshaphat prayed, he expected God to answer. They waited for God to answer. Ngayon din umagang ito. Meron tayong programa, An Evening of Prayer. Naalala ko yung isang kwento doon, tungkol doon sa isang bata. Okay? Na meron isang kapatid na gumawa ng trap ng ibon. Ayaw niya na yung kapatid ng yun ay manghuli ng ibon. So nagsumbong siya at nagkwento doon sa kanyang kaibigan. So sabi niya, alam mo si kuya, gumawa yan ng trap ng ibon. So tinanong siya, anong ginawa mo? Di nanalangin ako na wag makahuli ng ibon, yung trap na yun. O tapos, ano pang ginawa mo? Di nanalangin uli ako na wag magpadala ang Diyos ng ibon sa malapit na yon para wala siyang mahuli. O tapos, ano pang ginawa mo? Tinadyakan ko yung kanyang trap, pinagsisipa ko para talagang wala nang mahuli. O anong lesson? Ano yung lesson na ito? Yung panalangin niya, sinamahan niya ng aksyon. Ganyan din tayo ngayong umagang ito. Pag nanalangin ka, asahan mo na ang Diyos ay tutugon. Pag nanalangin ka, pinag-pray ka sa iyong karamdaman, asahan mo ng Diyos ay tutugon. Amen? If someone prayed for you, you must not doubt. You must expect that God is going to answer your prayer. Even today, if I'm going to pray for you, in terms of your need, just expect God that He will answer our prayer today. Hallelujah! Kaya nga, alam nyo, yung prayer niya, hindi na wala ng kapuluhan. Why? Ano naging outcome? Tingnan niyo yung mensahe ng Diyos sa verse 15. Basahin natin. He said, listen, King Jehoshaphat, listen, all you people of Judah and Jerusalem. This
is what the Lord says. Do not be afraid, don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Verse 16, tomorrow march out against them. You will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Jezreel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out there tomorrow, for the Lord is with you. Hallelujah! Mga kapatid, ito yung katotohanan mula sa mga talatang ito. Sinabi ng Diyos mula sa kanyang lingkod, nang may tumayo at nagsabi, huwag kayong matakot, ang labanang ito'y sa Diyos, hindi sa ito. Huwag kang matakot, manatili kang matatag sa iyong pagkakatayo at makita mo ang pagpapalaya ng Panginoon na ibibigay sa iyo. The great truth here, mga kapatid, is we don't go alone. God hasn't abandoned us. We don't have to fight our battles by ourselves. Because God says He will fight them with us and that He will prevail. Hallelujah! Hindi kayang gabiin nino paman ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na makapangyarihan. Ngayong umaga na tunas kong sabihin sa iyo, kapatid, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos na yung pinaglilingkuran, ang Diyos na kasama mo ay hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ng Diyos na mag-isa. Lagi kang sasama ng Panginoon. Hallelujah! Naramdaman niyo ba yun? Na ngayong umagang ito, yung embrace ng Panginoon, yung hipo ng Panginoon sa iyong mga lugar, kung saan man kayo naroon, sinasabi ng Panginoon, don't cry out, don't give up, because this battle is mine, not yours. Personally, gusto kong maramdaman mo na ang Diyos ay nakatayo sa iyong harapan at sinasabi, anak, ang labang yan ay hindi sa iyo. Ang laban na yan ay hindi sa iyo. Ang laban na yan ay hindi sa iyo. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, kung may katabi ka dyan sa kaliwa at sa kanan, sabi mo sa kanya, ang laban na yan hindi sa iyo. Ang laban na yan ay hindi para sa iyo. Amen? Because God will fight for you. And God will prevail. Ito po maganda. Sa kanilang panalangin, nung ang Diyos ang tumugon, ito sinabi ng talatang 22. At the moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. Mga kapatid, ang ganda nitong talatang ito sapagkat dito pa lamang, hindi pa nila nakikita na ang Diyos ay gumagalaw. Ang sabi pa lang ng Diyos, meron kayong tagumpay. Pero alam niyo po ba, hindi na nila inantay na makita nila ang tagumpay. Doon pa lamang nung sinabi ito, nagsimula na silang magpuri, nagsimula na silang lumakad sa pananampalataya, nagsimula na silang magbigay ng kaluguran sa Diyos, sapagkat nung sila'y sinasabi ng Biblia, nagsimula silang sumamba, nagsimula silang magpuri sa Panginoon. Kapatid, ngayong umaga ito, itong sikreto para mapagtagumpayan mo ang laban na yan na hindi para sa iyo. Start to sing, start to praise the Lord, because God in the midst of His people is singing and dancing. Sa panahon ito, ang Diyos ay gusto kong maramdaman mo na imbis na malungkot ka, imbis na problema ka, it's time for you to sing praises unto God, to give thanksgiving to God through praise and worship. Oh, hallelujah! Hallelujah! Pag tinignan mo natin, parang kamangmangan yung kanilang ginagawa. Because nag-manifest na yung kanilang pananampalataya. Siguro alam niyo naman sa Bible, di ba? When Paul and Silas was inside the jail, ang ginagawa nila para sa kalooban ng Panginoon, ang ginagawa nila pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang ginagawa nila ay para sa kaharian ng Diyos. Pero dahil sa ganung ginagawa nila, nakarating pa rin sila sa loob ng pingitan. At ang Biblia, ang sabi ng mga talata, kung titingnan natin sa aklat ng mga gawa, sabi ng Biblia, when Silas
was inside the jail. They worship God, they sing praises unto God. At mismo sa loob ng kulungan ngayon, ay merong naligtas. Isipin niyo yan, mga kapatid. Na tayo pala habang sumasamba at habang nagpupuri, pwedeng may mga tao, mga hindi mananampalataya o maaaring mananampalataya ang magkaroon ng panibagong sigla ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pansinin yung tatlong magkakaibigan, nung inihati sila sa pugon, anong sabi nila? Nung tinatanong sila, kasi nagsimula yon, nung malaman na sila hindi sumasamba doon sa ribultong pinatayo ni Nabucodonosor, maraming nainggit sa kanila dahil yung wisdom ng Diyos nasa kanila. Ano nangyari? Napilitan sila na lumaban. At ang kanilang pananampalataya. Bakit? Ano sabi nila? Sabi ng hari sa kanila, alam niyo na kung ano mangyayari. Na pag kayo ay hindi sumamba, hindi kayo lumuhod, pag pinutugtog na yung trumpeta, pag tumulog na yung pakaka, at hindi kayo lumuhod, dadalhin kayo, ihahagis kayo sa pugon. Anong sabi ng tatlo? Paisipin na lang paraphrase na lang muna natin. Mga kapatid, sabi nila, alam mo hari, kahit na kung anong mangyari, iligtas man kami o hindi ng aming Diyos na pinaglilingkuran, hindi pa rin kami sasamba sa ribulto na yan na yung ipinatayo. Kaya walang magawa ang hari kundi ihagis ang tatlo doon sa pugon. At ang sabi ng Biblia, yung naghagis pa lamang ay nasunog na sa tindi ng apoy. Pero alam nyo mga kapatid, pag tinignan natin ang Biblia, nung tinignan ni Nabucodonosor o Nebuchadnezzar, yung tatlong magkakaibigan na yun, sabi na, ang alam ko, ang inihagis natin ay tatlo. Bakit ang nakikita ko yung apat? At kung ang apat ay wala iba, kundi ang anak ng Diyos, mga kapatid, ngayong umagang ito, kung sa palagay ko nasa loob ka ng isang pugon at hindi mo na alam ang gagawin, ginagawa ng diablo lahat ng parang para masakin ka, para sirain ka, magsamba, magpuri ka lang sa Panginoon, at ang Diyos na hindi nag-iiwan, ang Diyos na nalulugod siya sa iyong pananampalataya, sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan, kapatid. Hallelujah! Yung pananampalataya nila, it provoked God into His action. Alam niyo po ba yun? Na pag ang nakita ng Diyos ay ang ating pananampalataya, mapipilitan siyang tumayo sa kanyang trono. Hindi natin mapapasagot ang Diyos sa ating panalangin dahil malaki pangangailangan natin. God will not answer a prayer because of the vastness and the bigness of our need. But God will stand in His throne pag nakita niya kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya. Oh God! Hallelujah! Gaano kalaki ang pananampalataya mo? Na bagaman nasa gitna tayo ng COVID-19 pandemic, mag-extend pa lang mag-extend dyan. Ano ang pananampalataya mo? Iiwanan ka ba ng Diyos o hindi? Pababayaan ka ba niya o hindi? Kapatid, ang pananampalataya ko hanggang ngayon, sa simula pa lamang ng COVID-19 ito, magkaroon na tayo ng lockdown. Mula pa lang hanggang ngayon, hindi kami iniwanan ng Panginoon, hindi kami pinagkulang ng Panginoon, hindi kami kailanman sumala sa aming pagkain. Wala kayong nakitang ipinost ko sa aking Facebook na sinasabi, Panginoon, parang habag mo na, magpadala ka ng ayuda sa amin, kapatid. Hindi nagkulang ang Diyos ng pagpapadala ng kanyang ayuda sa inyong lingkod hanggang ngayon. At kung mag-extend man ito, ako mo'y patuloy na naniniwala, ang pananampalataya ko, God will supply all my needs. Hallelujah. Because God is a liberator. From bondage to sickness, lack, ignorance, weakness, doubt, and fear, God will deliver you today. Kaya kailangan maging close lang tayo sa Panginoon. You know why? Because the closer we get to God, the more our bands are loose. Bakit ko sinabi? Yung tatlo, ang kanilang desisyon, kahit ano mangyari aming hari, hindi pa rin kami sasamba dyan sa Diyos mong yan.
kahit anong magana. Ganun sila ka-close sa Diyos. Ganun ka-intimate ang relationship na nasa Diyos. Kasi bata pa lang sila, bago pa lang sila madala sa Babylon, namulat na sila sa kanilang pananampalataya mula sa kanilang mga magulang. At kaya ano nangyari? Diba? Ano nangyari? Tinalian sila. Okay? Sila Pablo, ikinulong. Yung pintuan nagsarado. Nilagyan sila ng mga tanikala. Okay? Yung magkakaibigan, okay? Tinalian. Pero alam niyo po ba, the more we get closer to God, habang tayo nagiging malapit sa Diyos, yung lahat ng mga tali sa atin, yung lahat ng mga kung anong humahadlang sa atin, kung merong mga saradong pintuan ngayong umagang ito, ang Diyos ay bubuksan ang lahat ng mga pintuan na yan. Kung sarado ang pintuan ng trabaho, kung sarado ang pintuan ng pabor ng Diyos, kung sarado ang pintuan ng pagpapala, kapag kayong umagang meron kang pananampalataya, God will open the door for you. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga ano naging resulta nung nagsalita ang Diyos? Ano naging resulta? Sabi ng Bible, pag tinignan natin, sila-sila nagpatayan. Sila-sila nag-away. Kaya nga ganito yun kapatid. Kapag ang tiwala mo sa Diyos ba'y umaaway sa iyo, yung mga kaaway mo, sila-sila mag-aaway. Sila-sila ang magpapatayan. Huwag ka nang mamroblema sa kanila. Sila mismo ang papatay sa sarili nila. Bayaan mo silang mamatay sa inggit sa iyo. Kung ikaw ay meron kang unforgiveness, patawarin mo sila, bahala silang mamatay. Sa ating tingin sa iyo. Basta ikaw napatawad mo na sila. Amen? Amen. Alright? Ito yung resulta. The enemies turn and destroy themselves. Kaya mo sila magpatayan. Yung mga taong galit sa'yo, patawarin mo na. Yung mga taong ayaw may gusto nyo, kipuin mo na. Bahala silang magpatayan sa isa. Huwag mong, sabi nga sa Tagalog, huwag mong dungisan ng iyong kamay. Okay? Huwag mong ilagay sa iyong kamay ang batas. Bayaan mo sila. Basta ikaw, tumingin ka lang sa Diyos. Lumapit ka lang sa Panginoon. Kaya, ngayong umaga, nais kong ibaba ng konti ang tensyon. Masyado na yata akong nadadala ng aking emosyon. Pero wala akong magawa. You can't stop me worshiping and preaching just like this because I know my God is. Wala akong magagawa. Kailangan ko ipagsigawan ito. Pero ngayong umagang ito, ilan kaya sa inyo ngayon na nakikinig sa akin ang humaharap sa malalim at madilim na bahagi ng iyong buhay? Okay? Ilan kaya sa inyo ngayong umagang ito ang sa palagay mo ay kaya mong aminin sa sarili mo, kailangan mo ng prayer. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng magbabantay sa iyong kaluluwa. Ilan kaya sa inyo ngayong umagang ito ang may malakas ang loob na maaamin niya sa kanyang sarili? Nung naproblema siya, kung saan-saan siyang lumapit na Diyos, nalimutan niyang lumapit sa totoong Diyos. So ngayong umaga, nais kong anyayahan minsan pa ang inyong mga atensyon. Nais kong anyayahan ang iyong sarili na maaaring hindi mo pa naranasang magbigay ng buong tiwala mo sa Diyos na buhay. Ngayon, ay inaanyayahan kita. Pwede kong maranasan yung naranasan ni Jehoshaphat. Na nabanggit niya, sinabi sa kanya, ang digmaan ito ay hindi sa iyo. Kung meron ka mang digmaan ngayon na kinakaharap maliban sa COVID-19 pandemic na ito, pwede natin angkinin yung mga pangako ng Diyos na ganyan ibigay kay Jehoshaphat. Kaya kung malakas ang loob mo at nais mong ilipat ang iyong tiwala mula sa iyong Diyos na naglilingkuran ngayon, na hindi ka malang natulungan. No? Sabi nga ng isang sumulat, if you rely on your education will give what education can do. If you rely on your organization can only give what your organization can give. If you rely on your strength, you will only receive your strength can give you. But if you rely on God, you can receive
what God can do for you. Ngayong umaga, kung magtitiwala ka sa Diyos, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa iyo. Kaya mo manindigan at magdesisyon na ngayong umaga nakitanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung ngayong umaga ito, nagdidesisyon ka at sinasabi mo, Panginoon, gusto kong lumapit sa iyo. Gusto ko tang makilala sa isang personal na pagkakilala. Kung yan ang desire ng puso mo, manalangin tayo. Pwede bang tayo lahat ay bumikip diyan sa iyong kinauupuan, kung saan ka ba naroon ngayon, wherever you are. If you want to accept Christ as your personal Savior and Lord, just come with me in this prayer and make it your personal prayer. Sabihin mo ganito, Dakilang Diyos, tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Inaamin ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Panginoon, naniniwala ako na sa mga latay ni Jesus ay tumanggap ako ng aking kapatawaran ang lahat ng aking kasalanan. Maraming salamat po. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa pagbabalik mo ay makasama ko sa sasalubong sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, bago tayo magtapos, alam natin na ang ating gawain ito ay hindi natin tinatapos ng basta-basta lamang. Nagdideklara tayo ng pagpapala ng Diyos, nananalangin tayo sa lahat ng may mga pangangailangan. Ngayong umaga, ano man ang iyong battle na iyong kinakaharap, ano man ang iyong gera na nasusulungan ngayon, pwede nating maranasan yung naranasan ni Jehoshaphat. Pinagpala siya ng Panginoon, hindi na siya nahirapan sapagat nagtiwala siya sa Diyos. Ngayong umaga, gaano ba kalaki ang pagsubok mo? Gaano ba kalaki ang problema mo? Gaano ba kalaki ang pangangailangan mo? Mas malaki ba yan sa Diyos? O ngayong umagang ito magtitiwala ka, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng iyong itinitiwala sa Kanya. Kung itinitiwala mo sa Diyos ang iyong kinabukasan, itinitiwala mo sa Diyos ang iyong problema, itinitiwala mo sa Diyos ang iyong karamdaman, itinitiwala mo sa Diyos ang iyong pangangailangan, itinitiwala mo sa Diyos ang problema mo sa iyong asawa, sa iyong anak, kung itinitiwala mo sa Diyos ang lahat ng mga naranasan mo, hindi ka pahihiyain ng Panginoon. Nalangin po tayo, kayong mayroong pangangailangan, kayong sa umagang ito nagbibigay ng inyong tiwala sa ating Panginoon. Maaaring niyong itaas ang inyong kamay, o maaaring ipatong ninyo ang inyong kamay dyan sa inyong mga telepono, o dyan sa cellphone ninyo, sa smart television ninyo, at yun ang maging point of contact natin. Ready na po ba kayo? Dumadaloy ang Espiritu ng Diyos dito sa aking kinalagayan ngayon. At nararamdaman ko ng Diyos sa umagang ito ay kayang-kayang dumaloy sa inyong kinalalagyan. Father, in the name of Jesus, we come together, Lord, in our prayer, in agreement in prayer, Lord. Yung panalangin, Panginoon, ni Jehoshaphat, gusto din namin yung panalangin, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, yung ipinangako mo sa kanila, na ang labang ito ay sa iyo, Panginoon. Ang digbang ito ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ngayong umagang ito, Panginoon, katagpuin mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. May mga problemang pisikal, problemang material, problemang pinansyal, problemang spiritual, Panginoon. Ngayong umagang ito, Panginoon, kausapin mo po siya. Ipuin mo sila, Panginoon. Abutin mo, Panginoon, ang iyong mga anak na ito, Panginoon. Lalo po yung may mga maraming mga katanungan, Panginoon. Kung sila ba'y iniwanan mo, pinabayaan mo, Panginoon. Bayaan mo ngayong umagang ito. Maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong pag-aaruga, Panginoon. Patuloy mong ipadama sa kanila, Panginoon, na meron kang magandang plano sa bawat isa, Panginoon. Lord, ipuin mo po ngayong umagang ito lahat ng merong karamdaman, lahat ng may pangangailangan, Panginoon. Hayaan mong bago matapos, Panginoon, ang oras na ito na ginugol namin sa pakikinig ng iyong salita, ay mabuo ang isang pananampalataya. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang makapangyarihang Diyos. Ikaw lang ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, salamat po ngayong umaga. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pwede bang ating bigyang palakpak ng malakas ng pangalan ng Panginoon?
At ngayong umaga, muli, salamatan natin ang ating Panginoon sa ating natapos na programang ito. At umaasa ako na habang narinig nyo ang inyong pastor na nangangaral, ay patuloy na kumikilos siya, gumagawa siya sa bawat buhay natin. At nawa ang Diyos ay maging mapagpala pa din. Kung kayo ay napagpala ng Diyos sa mensahe ito, nais niyong tumulong sa ating Wisdom of Life, nais niyong magdala ng inyong mga kaloob, ng inyong mga ikapot sa ating gawain ito, sapagkat ang iba naman ay meron namang kakayanang magbigay, please huwag niyo pang kalimutan ng ating bahay sambahan. Kung kayo yung pinagpala ng Diyos, nandyan kayo ngayon sa inyong kalalagayan, tandaan niyo po na may mga taong ginamit ng Panginoon. Nagsimula kayo sa Wisdom of Life, noon ay Maranatha Full Gospel Center, ngayon po ay Wisdom of Life sa biyaya ng Panginoon. Nawa po ay huwag niyong kakalimutan ang simbahan kung saan kayo pinagpala ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at muli, nagpapasalamat din ako sa mga kabataan natin na nag-assist palagi, nagtutulong-tulong, nagsasama-sama upang alalayan ako sa tagumpay ng ating recording nito. Maraming salamat. Umaasa ko na sa susunod na linggo ay magtitipon-tipon pa rin tayo. Wala pa rin po tayong physical service na katulad ng gagawin ng ibang simbahan. Dito pa rin tayo sa online preaching kasi kawawa naman yung below 21 at 60 pataas. Hindi sila makakadala sa gawain ng Panginoon. So, maraming salamat minsan pa. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu ay sumainyo palagi. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Kung kami ay luluho at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng